Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong Sunday night mga loads. At grabe pa rin ang ating market, no? Na-stuck na tayo mga idol. At halos sa lahat kulay pula, no? Ngayong oras na to, as in ngayong oras na to. So syempre, ano bang inaabangan ng ating mga idol pag kulay pula? So pakinggan ulit natin ang inyong portfolio mga loads, no? Ito ang sounds ng ating portfolio. Oh, ayan. Inaabangan ng iba eh. So, narinig nyo na ha? Ha? So grabe talaga. No, sa ngayon, kung titingnan nga natin yung XRP, talagang tinagos niya na to, mga idol, oh, kita niyo yan, no? Oh, yung guhit no ng $2 is talagang papasok ba siya sa no, nag-ano na pala siya eh. Nag-under $2 na siya mga idol eh sa isang oras, no? Grabe 'yun. Saan banda 'yun? Dito. O yan, 1.9911. Grabe yun. 1.9911. Oh. So, antindi ng market natin yun. Siyempre, sino ba namang matutuwa sa nangyayari? No, nagkakaroon ng fear, uncertainty, and doubt. Lalong-lalo na sa mga balita natin global. No, yung trending news natin, hindi natin alam kung matutuloy ba. So walang masyadong linaw eh, no? Pero kanina nagbigay ng statement si Donald Trump, mga idol, kanina to, no? So tignan natin. Pero mahaba kasi ito eh, mga idol eh. Pero ang sinabi niya lang dito, yun nga yung sinabi niya na tinarget niya yung tatlong military o nuclear facilities ng Iran, no? Sinabi niya doon, at sinabi niya rin dito na ang choice na lang nila is mag-peace o magkaroon ng peace. Kung hindi, matitikman nila ang mas malala pa, no, sa nangyayari ngayon. So ganun yung sinabi. Ano naman naging reaksyon ng Iran dito, mga idol? So check natin. At may picture pa nga silang nilabas dito, no? Ito yung itsura ng mga nila Trump nung oras na binomba yung in-strike yung nuclear facility sa Iran, no? The White House has released photos from the Situation Room as the strikes on Iran were unfolding. So ito yung mga itsura nila habang binobomba, pinapanood nila, mga idol, oh. Tanyan, seryoso si Trump. Yeah? So ayan yung pinakita pa, no? Ayan, ito pa, oh. Oh. Ayan, no? So, andyan sila nung oras na binomba yung mga military facilities, parang pinapanood nila yon, mga idol, no? So, grabe, no? Ano bang reaksyon nila, mga idol? Pero merong mga lumabas na news, no, na yung Fordo, no, yung Fordo wasn't just another nuclear site. It was Iran's most protected one. Built in secrets starting since 2006. It took 6 years to complete and became active in 2012. Buried under 90 meters of rock near Qom, it was made to survive airstrike and even bunker busting bombs. No, kahit na yung pinadala ni na Trump, pwede daw makasurvive doon, no, yung etong Fordo, no, yung Fordo site. The site cost up to 1.7 billion, but for Iran's nuclear ambition, it was worth far more. Now it's gone. This is one of the biggest blows to Iran nuclear program. Pero sabi dito, mga lodi, wala na daw, no? Sumabog daw, pero hindi daw, mga idol, no? Sabi dito, Iranian expert claims Iranian expert claims only the entrance and exit of the Fordo site were hit with no major damage reported. So hindi raw nila talaga nawala yung Fordo.
Mga idol, hindi raw nila nabasag yun, no? Joke lang daw. Kumbaga si Trump daw isang joke sa sinabi niya na nadurog niya, no? Yung mga military site, ay yung nuclear site, mga idol, no? Sabi nga dito ng Iran reply, no? Yung site nila na kumbaga nagapalo ko nga to. Ay. Ayan. Sumasagot sila dito sa X. Sabi dito, mga idol, the enemy is under the delusion that it has damaged our nuclear installations. No? But we had already uncovered its conspiracies back in March. We had timely moved all strategic materials to secure locations. Uranium is still fully under our control. The enemy is striking the mere smoke. No, wala daw yun, mga idol. This war is not a surprise for us. It was anticipated. We are ready. We are ready, sabi niya 2 beses, no? And we will deliver a response that history will remember. We had already sharpened our swords, prepared for war. Now the time has come to draw them from their sheaths, sabi. This is the land of revolution. Here, every strike is calculated and every blow is delivered with faith, sabi, mga idol, no? So, yung issue dito, mga lodi, hindi raw sila napuruhan. 'Di ba? Si Trump, yung pagka-announce si Trump kanina dito sa meeting, talagang ang lupit ng announcement niya eh. Parang sinabi niya na panalo na agad sila eh. Nagpasalamat na agad siya sa mga American soldiers eh. Mga idol eh, 'di ba? Tapos sasabihin wala pala 'yon. Ayatollah Khamenei issues dire warning after US strike declaring the US entering war is 100% its own detriment. The statement was posted moment ago is on his official website signaling Tehran is preparing for escalation. Nako, mga idol, siguro mamaya may comment ako tungkol sa mga nangyayari ngayon, no? Pero basahin report muna natin kung ano man 'to mga to. Tapos eto pa, mga idol, gusto ring makisali sa laro. Sa laro ng hindi biro. Mga lods, no? Sabi dito ng Yemen declares, we are officially entering the war. Sabi, no? Keep your ships out of our waters. Face the consequences. The Red Sea just got hotter. Mga idol, no? So, yung Yemen, binabantaan na, no? Na kapag hindi nila allied, yung dumaan sa kanilang teritoryo. Nako, yari niyan, mga idol. Paano yan? Pag meron silang ginalaw doon, no? Syempre magre-react yun. Nako, gantiyan na naman, mga idol. Nandito na tayo sa verge talaga ng WAR3. World WAR3, mga idol, no? Grabe na to. Nakakatakot na to, mga idol. Sabi dito, Iran threatens US strike under self-defense clause. Calling the US strike on its nuclear sites brutal military aggression, Iran's FM Abbas Araghchi said retaliation is now on the table. No, kumbaga binigyan nyo kami ng reason para ipagtanggol yung sarili namin, parang ganun yun eh. We reserve the right to strike the US under the UN Carter's self-defense clause. US President Trump has betrayed not only Iran but also deceived his nation. Nako, once na magtangka lang o meron man lang na missile o something na magland sa US galing ng Iran o galing ng Middle East, mga idol, nako, grabe yung mangyayari dito, mga idol. Ito, on June 22, ngayon to, mga idol, no? At exactly 4 in the morning, Iran was bombed, sabi, no? Sa Iran to, mga idol, we are told that the nuclear war had begun. Please pay attention to the lightning. This is the surest sign that the explosion was indeed nuclear. Sabi dito, mga idol, no? Nung sumagot si Grok dito, mga lodi, may nagtanong kasi dito tungkol, is this true? So, sinagot ni Grok dito,
Totoo daw yung pagsabog pero hindi naman niya sinusure na porkit may mga lightning nuclear na yun, no? Hindi pa rin yun, mga lods, no? Pero nakakatakot ganyan kalaki, oh, grabe yan. Kung nandito ka kalayo, tas ganyan kalaki yung pagsabog, isipin mo nandun ka pa sa malapit, gaano kalaki yan, gaano kalaki yung range ng inabot ng explosion na yan, mga idol. 'Di ba? Grabe, parang galing sa langit yung ano, yung, 'di ba? Parang kinidatan, boom. Parang ganoon, no. Grabe na 'to. Mga idol, nako, delikado. Wag naman po sana, wag naman po, no. Sabi dito, Russian Dmitry Medvedev says a number of countries are ready to directly supply Iran with their own nuclear warheads. Nako, alam nyo, mas okay pa sa akin yung ganito eh. Yung may mga bansa lang na naglaban, halimbawa, Russia, Israel lang, tsaka Iran, no? Hindi naman sa inaano natin. Gusto nga natin tumigil na. Kaya lang, ayaw naman natin na sumali pa yung iba. 'Di ba? Pero parang siguro mangyari noon, ito si Iran, ito si Israel. Although dahil bawal kayo sumali, tutulungan niyo na lang. Silang dalawa lang yung mag-aaway. Supply lang. Kasi once na makialam na yung marami, mga lodi, magulo na yun. Kumbaga, lalawak na yung sakop ng war. 'Di ba? Baka madamay na yung mga ibang bansa, tayo, abutin na tayo. Nangyayari tayo. Kapag nagkaroon ng World War 3, mga lodi, yung Pilipinas talaga, wala agad yun. Bura agad yun, mga idol. Walang man lang palag. Ayun yung tawag na walang palag, mga idol. Yung Pilipinas, mga lods, no? Grabe, nakakatakot to. Isipin nyo to, ha. Dahil nga nagkaroon na ng mga issue na ganun, na hindi naman daw pala natamaan yung nuclear, something like that. Tapos nag-announce na yung Iran na, hindi, binigyan nyo kami ng reason para gumanti, so gaganti kami, ganyan. So dahil doon, mga idol, major cities across the United States are now on high alert nationwide following airstrike on Iranian nuclear facilities in response to Iran's nuclear attack, no? So naka-high alert na po, no, yung mga major cities sa United States, kasi kung may tatargetin man yung mga Iran, syempre gusto nila ma-damage yung US. So kapag New York kapag New York City yung binombayan, ako syempre maraming mga business doon na matitindi, di ba? Malalaki yung mga building doon. Andun sila Spider-Man, saan na siya magkakapit ng sapot niya kung nawala yung mga building doon. sa New York, mga idol. Grabe yan. Nako, GG tayo nito, mga idol, no? So, ang sa akin dito, no, bago tayo mag-crypto news, ang sa akin dito, mga idol, 'di ba nung nakaraan, sinasabi ko na parang wala pa tayong yung sobrang bad news, no? Para kasi sabi ko nga dati, lahat ng bago lumipad yung market, meron talaga tayong mga major bad news. Noong 2021, 'di ba, yung COVID-19, 'di ba? Global 'yun eh. 'Di ba? Saka lumipad pagka nung oras mismo nun. May ano pa nun eh. Lockdown pa nun eh. Nung lumipad yung market eh. 'Di ba? So iniisip ko, wala pang mga ganun. Hindi ko naman iniisip na ganito kalala yung pwedeng mangyari. 'Di ba? Bago man lang tayo lumipad, no, yung market natin magkakaroon ng ganito, no? Sa akin, ang tunog ko lang, no, kasi syempre lahat naman tayo ayaw ng war. Siguro magkakaroon lang ng mainit, no, na palitan dito, mga idol. Hindi ko alam kung kung hanggang saan yung mangyayari. Pero mararamdaman ng buong mundo, mga lods, no? Mararamdaman ng buong mundo, and then makakaramdam ng fear lahat ng tao, no? And then sa tingin ko dun yung lilipad yung market, mga idol, no? Ganun lang yan, mga lods. So, sa akin ayun yung nakikita ko dito, pero wag naman sanang kumbaga lumampas dun sa limitation na iniisip natin, di ba? Grabe yan pag nangyari yan. Kapag nagkaroon ng World War 3, mga idol, sabi sa inyo, tapos na. Kalimutan nyo na lahat ng mga pangarap nyo sa buhay dahil wala na yun. Wala na yung kailangan nyo na lang mag-survive, magtago hanggang hintayin matapos yung World War. Ganun lang yun. Hanggang kaya nyo magtago kung saan.
Ganun na lang, wala yung mga invest na yan, wala na yan, mga idol. No? Wala na yung mga invest na yan, hindi na yan, hindi na yan magmamatter. Siguro after nung gera, siguro saka mo na lang pwedeng balikan yan, kung makaka-recover man yung market, ganun, mga idol. Pero wala na, huwag ka na umasa doon. Ang kailangan mo ngayon doon, fiat money. No, kailangan mo ng pera kasi syempre, kung para mag-survive ka, kailangan mo ng supply, kailangan mo bumili, kailangan mo ng mga ganyan. So, ang tanong, kung lahat ng asset mo nasa crypto, paano mo siya ilalabas ngayon kung wala nang magbebenta sa'yo ng means, malay nyo, ayun yung gamitin din nila, no, para mawala yung XRP nyo. Benta na kayo kasi magkakaroon na ng ganito, kailangan nyo mag-survive. Tapos nung nakita nila na nagbenta na lahat ng tao ng halos lahat ng crypto nila, no? Saka biglang maayos yung sitwasyon and then lilipad na yung market. Wala na lahat ng mga nag-ipon. Gets nyo ba yun? Wala na lahat ng mga crypto na nag-ipon na kinuha na nila lahat sa inyo bago lumipad, di ba? Nako. Pwedeng mangyari mga ganong senaryo, mga idol. Kaya kailangan maging matalino tayo, mga lods, no? Ayan, mga desisyon natin. So, magi-crypto news na tayo. Gravities. Pero bago ang lahat, mga idol, nakalimutan ko, i-like nyo muna yung video natin. Sana ma-like nyo. At sa mga gusto ng ganitong content, everyday news, update tayo sa crypto, sa global news, at sa mga lahat, no, ng trending. Mag-subscribe na kayo sa ating channel, no? Sa mga wala namang crypto exchange dyan, mga lods, check nyo yung ating link dyan sa description, no? Swerte yan, mga loads, no? Yaman kayo dyan kung hindi magkaagera, no? So eto na, grabe yung news natin dito. OpenAI, no? Si Sam Altman, siya yung CEO ng OpenAI, accused Meta, no? Sila Mark Zuckerberg, the mother company of social media platforms Facebook, Instagram, and Threads, of aggressively attempting to poach ba to? To pouch. Mayroon ba dito? P-O-A-C-H. Poach? P-O-A-C-H. Oh, yun. Ayun na yun, mga idol. His top AI researchers with eye-watering signing bonuses of up to $100 million. So, gustong agawin ng Meta yung mga talented employee ng ng OpenAI. No? So, gustong agawin, mga idol. So, ayun yun, no? Parang nagkaroon ng concern si Sam Altman, no? Na sinabi niya nga na, parang, hindi ko lang kasi ibig sabihin ng poach. Sinusuhulan. No? Yung mga researchers niya ng 100 million bonuses lang. 'Di ba? Para lumipat ka lang sa Meta na sikat din naman, no? Kung ikaw, kunyari, ikaw yung inaagaw dito sa OpenAI, mga idol. O, 'di ba? Pera-pera lang, no? Hindi ka naman lilipat sa mga sutoy-sutoy na company. Ang kukuha sa'yo si Mark Zuckerberg. O, perang kanya ng napakalaking pera, no? Nang higit pa sa sinasahod mo sa OpenAI. Papayag ka ba? 'Di ba? Ganun lang 'yun eh. Mga idol, sabi nga ni Joker, 'di ba? If you're good at something, never do it for free. So, kung magaling ka doon, siyempre, pero kung ayaw mong umalis ako, tapatan mo yung ino-offer sa akin. Ganun lang. Kaya lang kasi may mga contract yan, may mga pirma-pirma yan, hindi ka basta-basta pwedeng umalis dyan. Kasi mga big company na yan. So pag natapos yung kontrata siguro, pwede. Diba? Pero yung bigla ka na lang aalis kasi inoperang ka, hindi yun, mga idol, magkakaso ka pa nun. Pero ang laki nun. Naku, $100 million. Petics ka na. Kung sa Pilipinas yun, kaya mo nang bumili ng mga botante. Naging mayor ka na sa lugar nyo. Joke lang ha. So ito si Pogi. Ayan si Tron. Ayan si Justin Sun, no? The blockchain platform founded by Justin Sun is going public through a reverse merger with Nasdaq-listed toy maker SRM Entertainment, which supply merchandise to kumbaga magpa-public na sila dito, mga idol, no? Merchandise to major theme parks
like Disney and Universal Studio, no? So Justin Sun tron to become public company in the US, no? Ito si Justin Sun, hindi ko alam kung matalino to o scammer eh. Marami kasing project to na umpisahan tapos bumagsak mga idol eh. Pero dahil mayaman na siya, 'di ba? Dahil marami siyang pera, kaya niya rin ulit mag-umpisa ulit. 'Di ba siya yung bumili ng ginawang NFT yung saging na 2 point something billion yung halaga, mga idol, 'di ba? Ganun-ganun lang 'yan, yung bata pa niya, no. Sa mga movie ka lang makakapanood ng mga ganito, eh. Meron pala talaga mga ganun, no. Oh, ayan, grabe yan, mga idol. Oh, JP Morgan, nako, Coinbase to Ito, Coinbase to. Multinational Finance Corporation JP Morgan is launching a pilot for its new digital deposit token, JPMD, on Base, no? Ayan yan, on Base. On an Ethereum L2 blockchain created by Coinbase, sabi sa inyo eh. Marking the bank's first use of a public blockchain for tokenized deposit. So, gumawa na rin yung JP Morgan sa kanilang sariling token, no? Yung JPMD, no? Ayan, at tatakbo siya sa Coinbase, mga idol, no? Nabasahin nga natin yung mga comment dito. If US print money, there will be Bitcoin and altcoin bull run in 2025 in my opinion. Peace. Sabi. So, isa naman yun kasi babaha ng pera kapag nag-print sila ng money, mga idol. So, yun. Pero syempre, pag nag-print sila ng money, goods yun o napaka-bullish nun for short term. Short term. Pero sa long term, wala yun. Kasi nga, syempre, lataas yung inflation ulit, no? At doon nagagalit si Trump pagka ganun yung cut ng rates. Na? Sabi nga, ngayon, kaya ayaw na ng mga ibang bansa na sa dollar. Sabi dito, China's top financial advisor says stablecoin are basically USD on chain. No, yung pinasa ngayon na alam niyo yung Genius Act, di ba? So parang USD lang 'yan, no, na nasa chain. Now calling for a Hong Kong launch RMB stablecoin to defend China's monetary sovereignty. Is the RMB about to go head-to-head with the USD on-chain? Yung RMB, mga lodi, ang tawag dyan sa China. Kasi dati, meron ako niyan eh. Ay, naano sa akin to eh, na sinabi sa akin to eh. Ayun yung parang people's money nila. Yung RMB. Mga idol, no? So, ngayon, yung China, calling for Hong Kong launch RMB stablecoin, no? So, gusto rin nila na magkaroon ng stablecoin gamit yung RMB. Kasi yung iba, di ba, yung sa US, stablecoin USD. O, sa kanila naman, stablecoin RMB, which is yung people's money. Ayun yung ibig sabihin yan. Ano ito eh, parang Remy B ba to? Basta ganun yun. May natakil ako na ganito eh, dati. Remimbe. Parang ganun yung ibig sabihin nun eh. Sige, search na nga natin. Para malaman natin, no? Kasi stock knowledge ko lang yun eh, mga lodi. What is RMB in China? Alam ko yun eh. Ayun, renminbi. O yun nga, renminbi nga. RMB stands for renminbi, the official currency of China. The term renminbi translate to people's currency pala. Sorry, people's money yung sinabi ko. Parang people's champ. People's currency in Chinese. It's a primary unit that it's the yuan symbol code. O ayan often used interchangeably with RMB in everyday context. So ayan nga mga idol, no? Ayan nga. People's currency pala, hindi people's money. Renminbi. Ayun ibig sabihin dati. Ayan, no? So ayun, grabe. So gusto rin nila magkaroon ng stable coin na base na back ng RMB, mga idol, no? So ito naman, nakita ko tong post dito ni Pampius, no? So naging interesting lang kasi parang nagkaroon, it makes sense. Sabi niya kasi rito, if Michael Saylor vanishes, Bitcoin collapse, no? Bitcoin will collapse. Kasi nga, mga idol, Bitcoin is meant to be leaderless, no? Kasi it's a people's coin o people's money.
But the truth is, investors follow personalities, not protocols. And Saylor step is not just with conviction but with billions, no? So ayan, no. Dapat kasi community lang, no? Yung walang leader, sabi niya, walang leader, no? So dapat leaderless kapag investor ka ay yung mga community ng Bitcoin. No, kumbaga nagkakabaliktad na nga ngayon yung nangyayari sa Bitcoin, mga idol. Puro kontra-kontra na yung nangyayari. Yung mismong mission ng Bitcoin is nag-iiba na. No, kasi nga dati nga gusto nilang kontrahin yung government, yung bangko ayaw nila doon. Pero ngayon, yung mga investor ng Bitcoin gusto nilang maging partner yung mga bangko, magamit sila sa bank. O di ba parang ang kulit di ba? Now, he's the face, no? Si Michael Saylor na daw yung face, the spokesperson, the backbone of BTC institutional narrative. But what happened if he stepped down? Sell or go silent? Bitcoin's entire institutional story collapses, no? XRP, nalimbawan niyo ng XRP. There's no single phase. Ripple has built infrastructure, license, rail, stable coins, and liquidity corridors in dozens of countries. Even if every XRP influencer vanish tomorrow, the protocol speaks for itself. No, kasi marami na silang partnership. Tsaka yung rails, no? Marami na silang natayo, mga idol. XRP is being embedded into banking infrastructure, real estate, stablecoin frameworks, and sovereign finance system. It doesn't need a messiah. It just needs throughput, no? Bitcoin is a movement. XRP is a machine, no? Don't get me wrong, mga idol, no? Napakaganda rin kasi ng Bitcoin. No, pero sabi niya nga, Bitcoin is a movement. XRP is a machine. And machine don't care who's watching, they just run. No, ayun, ganda ng sinabi niya doon, mga idol, no. So, yun lang, interesting, and tama siya doon, mga idol. At eto, sabi dito ni idol na malupit na CEO. Pakinggan natin. Hindi ko pa napakinggan to binasa ko lang yung description ay yung to. Sabi niya rito, big industrial uses, enterprise uses. It's a little bit different than your typical blockchain. But when I was in Korea, I realized that it was a top 5 traded token. And there was also a lot going on there. And by the way, that's also how I got to focus on XRP, because it's another one that's huge in Japan, huge in Korea. Huge to Japan, huge to Korea. And they usually lead the way in technology. Japan and Korea all usually lead in technology. Those two countries. I mean, that was something I learned from my days in video games, right? You know, those two countries led the way in video games. They had a version of the iPhone 5 years before we had the iPhone. They were using it for, consumer purposes when we were still on commercial over here. Alam niyo yung Tekken, mga idol? Sa Korea, yung ginawa ng Japan yung Tekken na games, nagkaroon ng move doon na ang nakaimbento is Korea, which is yung backdashing, no? Kaya ang tawag doon Korean backdash. Pag kaya mo 'yun, ibig sabihin parang matagal o magaling ka. Isa 'yun sa mga mga main movement na mahirap gawin kapag bago ka lang. So, ayun, kaya nga sabi niya rito, Japan and Korea, no? Usually lead the way in technology, those two countries, no? Pero sabi niya nga, mga idol, sabi ko nga sa inyo dati pa, Japan and Korea talagang paborito nila yung XRP, mga idol, no? So, yun yung sinabi niya dyan, at matindi yun, mga lods, no? At ito pa, Ripple is legally allowed, no? Ito, hindi to invento, Ripple is legally allowed to offer cross-border payment services to US financial institution using RLUSD and XRP, and ito ay dokumentado, mga idol, nakalagay yun. State level approvals and licensing. Ripple's regulatory strategy focuses on a state level compliance, securing over 50 MLTs across the US, including approvals in the New York and Texas jurisdiction known for their stringent financial oversight. Itong TACUR 2025. This license allow Ripple to legally offer cross-border payment services in using XRP and RUSD stablecoin
facilitating expanded access to U.S. financial institution. For example, Texas Pro Innovation Stance and New York's BIT license framework have strengthened Ripple's credibility, attracting institutional partners such as Bank of America and Santander's mga idolo, no? So ayan mga lods, no? So documented 'yan, mga idol, no? Hindi siya inimbento. So bullish news 'yan sa akin, mga idol, no? So grabe. Ito mga lods, sinabi ko na nga kanina, no? Itong nangyayari sa atin is mga pagsubok lang 'to. At least for me, no, sa dito sa crypto na tinatahak natin, no. For me, mga pagsubok lang yung mga nangyayari ngayon. Kung matutuloy man na wag naman sana na medyo lalala yung sitwasyon sa Middle East, no, mga idol, talagang makaapekto yun sa globally, no. Maraming matatakot, maraming matataranta, maraming siguro magwi-withdraw ng pera nila para maghanda, no, kung ano man yung mga susunod na mangyari kahit wala pa silang idea kung matutuloy o hindi, o kung ano man yung kumbaga ini-expect nila, no, na uy baka maganito, i-withdraw muna natin lahat ng asset natin, kailangan natin ng pera, ganyan. So usually naman talaga yung mga nananalo sa sa crypto is yung mga nagre-risk, no. So hindi ko sinabing mag-risk kayo, hindi ko sinabing huwag niyo kunin yung pera nyo, pero ako kasi hindi ako naniniwala sa coincidence lang na nangyari yung mga ganito, tas ganito pa, magbo-bull run pa saka nagkakaroon ng mga ganitong pangyayari. So para sa akin kasama to sa script, and kailangan nilang matupad yung Great Reset, mga idol, no, ng financial system. Kaya siguro nagkakaroon ng mga ganitong pangyayari. Pwedeng mali ako, pwedeng imahinasyon ko lang yon, no. Pwedeng huwag kayo makinig sa akin dahil hindi naman ako financial advisor, mga idol, no. Ayun lang yun, mga lods, no. At syempre sa mga OFW natin dyan, lalong-lalo na sa mga nandyan sa mga nabanggit na bansa, mga idol, nako, mag-ingat po kayo, no. Lagi kayong magdasal na sana hindi mangyari to. Di ba? So ganun lang, mga lods, no. So punta muna tayo sa mga comment nyo kasi baka magtampo kayo eh. Basahin natin yung mga inyong mga pagbati. Grabe, nakakatakot, no. Hindi natin alam kung anong mangyayari. Ang dami yung comment naman, taragis 110. Abutin tayo ng isang oras na ito. Si Phil Habis, ayan, shoutout sa'yo. Oras na bumili habang mababa pa. Nako, kakabudiga ko lang kanina. Sayang, dat pa rin, hintay ko na lang. Shoutout. Salamat sa update. O, ayan, si Ronel Martinez. Pwede idol, Shaman gamit ko since 2021. O, yung pala, no. I-check ko nga yung Shaman na, na wallet. Kasi parang super friendly dyan yung, yung XRP. Mga idol, no. Si Mark pa, shoutout sa'yo. Si Maria Caterina Rosita. Idol, hindi ako nag-a-advise na bumili o magbenta o mag-hold, no? Ikaw bahala dyan. News na present, boss idol. O ayan, si Mark Paz, si Chris Celindro. Ayan, mas malakas pa rin ang weapon ng Pilipinas kaysa Iron Curtain ng Israel at sa mga bomber ng US. Tawag sa weapon natin, corruption. Nakakalungkot lang pag halimbawa mo yung no, sa atin sa kanila. Sa kanila puro innovation na nangyayari, mga idol, no. Pagandahan na ng mga trend, no. Underground na yung ginagawang mga trend sa kanila. Kumbaga advanced na. Dito sa atin, taragis yan, nawala ng tubig sa Bulacan, yung eskwelahan. Napanood yung balita. Sabi ko, yan. Ano ba naman yan? O, ayun lang. Ko lang. Sorry, Grabe. So, ano gagawin ng North Korea? Atat makisawsaw yung North Korea, di ba? Wala. Hindi nila yata sinunod yung safety protocol sa pagsakay ng hot air balloon at nung nagsimula pa lang umapoy, dapat binabahan. Tama ka dun.
Ano, meron yang mga hot air balloon na release para pakawalan yung hangin sa loob. Oh, yun pala eh. Hanggang ngayon. Isa pa mga idols, hindi nyo pwede sabihan na wala pakialam ang mga Pilipino diyan sa ano to? Diyan sa Pinas dahil kung mawawasakan ang nuclear ambition ng Iran at malapitan ang diktador na rehime ng Iran, mawawala ng pondo at lakas ang Houthi, Hezbollah, Hamas na mga tuta ng Iran. Ito siguro. Ito ang mga terorista na gumagawa ng gulo sa Middle East kaya palaging mataas ang presyo ng langis sa Pilipinas. Oo, makaka-apekto talaga yung ano yan. Pag natuloy yan, talagang tataas yung ano natin, yung mga oil price dito sa atin. Mag-all time high. Si Dex Renz Channel, shoutout sa'yo, at si FGMS, Skywalker. Walang bawel ah. Kamusta na lahat? Mga idol, 8 years na ako dito sa Saudi at halos karamihan dito sa mga nandito sa Saudi ay masaya sa ginagawa ng US na pagbomba sa nuclear facility ng Iran. O talaga idol, dapat nga matagal na nila ginawa yan para hindi sana nangyari. Ano yun? Nangyari ang mga kaguluhan na dulot ng Hamas sa Gaza, Hezbollah at Lebanon at Houthis sa Yemen. Ang Iran ang punot dulo ng lahat ng kaguluhan sa Middle East. Sila ang sumusuporta sa Houthi Yemen para atakihin ng Saudi. Kung matagal nang inatake ng US ang Iran at napatalsik ang diktador na pinuno ng Iran, payapa ang Middle East. Mababa ang presyo ng langis is walang gulo. Kaya usap-usapan dito na dapat malapitan na ang diktador, mapalitan na ang diktador ng rehime ng Iran para sa kapayapaan. So may mga ano no. So ibig sabihin yung Saudi pala kampi sa US mga idol no. Ayan. Pag lumipad si XRP, bibili tayo ng B2 Bomber anti-radar invisibility sa Himpapawid at bumabaon sa lupa ng bala. Nakita ko nga yung BM something na yun no. Humuhukay ng 90 something, malayo 90 meters ba yun? No, grabe yun. Boss, ano tingin mo sa Huma? Hindi ko alam yung Huma eh. Si Suma lang kilala ko eh. Yung tatay ni ni Galema. Sino ba yun may ahas sa ulo na Pilipina, kalaban ni niyan. Ha? Hindi ko alam yun idol eh. Si Animalistic. Si Sigi, shoutout sa'yo. Si Rafael, ano bang gagawin nyo sa pera nyo pag sinel nyo yan? Ubus pa rin yan. Hayaan nyo na yan dyan. Gawin nyong Sleeping Beauty. Ba't ka pa nag-invest kung di mo mapakinabangan? Convex Finance, Boss J, paano nyo nagagawa yung may download button sa every tabi ng videos na sinishare nyo sa news? Inabail ko kasi yan, idol eh. IDM yan. Binabayaran ko yan. Binabayaran ko yan monthly. Monthly yan, di ba, May? Yearly pala yung IDM. Annual pala siya. So, may bayad po yun, idol eh. Pag halimbawa, ito. Alam ko sa Facebook, meron din yun eh. Kapag may video. Natin. Hindi lumabas dito eh. Bihira din sa Facebook eh. Minsan meron sa Facebook, minsan wala eh. Wala. Ayan, lumabas, nakita nyo. Ayan mada-download ko ngayon yan. Shoot yung motor ang puta. Diba? Nilibing yung sarili, tinabunan siya ng motor. Ano yun inabail ko yun eh. Ni boss, inabail, binabayaran yun. Pero mura lang yun. Si Rafael, ang magpanik talo. Si Lisa Yonson, Happy Sunday Lods, minus lahat, yes po. Pero mga pagsubok lang yan. Idol, no? Huwag tayo, kung talagang, sabi ko nga eh, di ba? Like kung sinasabi yun eh, kapag meron kang price target date, hindi ka, kumbaga meron kang strategy, may plano ka, hindi ka tatabla ng mga ganyan drop. Di ba? From here hanggang dun sa target date ko, kahit bumagsak pa yan, lumipad pa yan, kahit nga lumipad din, hindi naman ako mag-take profit hanggang di dun sa target date ko yung napunta eh, di ba?
Kaya sa Pilipinas, para yumaman, mag-try ka ng crypto trading. Yun nga lang, dahil sa sobra korap ang mga politiko at kahit mga simpleng empleyado dito sa Pinas, talaga nga namang tarantitoy. Mga Pinoy at Pinay nga, ang mga ito, masyado silang gahaman sa salapi, no? Mga greedy, mga idol. Si Baby Angas. Ako si J-Lo. Ayan. More power, Boss Jeff. Sa XRP lang ako nagbobodega ngayon. 3,500 pieces na ang XRP ko. Uy, grabe si Idol. Sana all may 3,500 pieces na XRP. Magkano yun, Idol? 400,000 o 300,000? Check natin, Magkano yun? 3,500? 400,000 pesos, no? Naka-invest ni Idol sa kanyang XRP. Sana all. Sa Pilipinas kasi, scatter kakaabalahan ng tao. Mas lamang ang tao sa sugal kaysa panalo. Mas lamang ang talo pala, sorry. Tinamaan na. Huwag mo sabihing mga tokens na nabili mo. Ipakita mo na lang. Wag. Yaman mo lang, Idol. Nandyan lang yun. Lagi ko rin nababanggit yung mga yun. Hindi ko lang pwedeng Nabura nga sa mundo ang Amerika. Nabura nga sa mundo ng Amerika si Osama. At hanggang ngayon, di alam kung saan itinapon at inilibing. Magpahanggang ngayon, yung mga susunod sa kanya, ubusin din niya ng Amerika. Dapat talaga pugsain ang Iran dahil baka yan ang sisimuno ng third world kasi madami. Alam niyo yung mga alam niyo yung kasabihan, yung mga, alam ko sinabi rin ni Trump dati yun nasa Middle East magsisimula ang the end of the world. Sinabi yun mga propeta yung nagsabi nun mga lords. Tapos binanggit ni Trump yun sa interview niya. Pero hindi ko matagal na kasi niya yung sinabi yun Naalala ko lang na the Middle East will start the end of the world. Yun yung sinabi niya nun Hanapin nyo na lang. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, okay lang. Boss J, balitaan mo naman kami tungkol sa kay BP Sara. Bakit naman? Alam, una-una, Vice President yan, Idol. Ang trabaho niyan, pumalit lang sa presidente. Walang ibang trabaho yan. Di ba? Bakit? Ito, sabi ni Atrenopet Malu. Bakit mo naman nahanapan ng project? Hindi naman siya ang presidente. Ang pwede lang niyang gawin ay gumawa ng mga programa. O yun, pwede. Alamin mo muna ano trabaho ng Vice President. Research ka. Anak ng kamote naman si Idol. Ang hirap kasi pinag-aaral, kinakain mo yung papel. Ba't di ganun? Margarita, di. Basag pa tuloy si Idol. Sorry Idol, ang newbie Bitcoin is the key. Yan. Hay nako, gera ang tagal ng gera Afghanistan at Amerika 20 years. Kung di pa nag-decide yung presidente ng Amerika na hinto ng gera, baka mapulbos ang Iran, sabi. Stock sats bargain 6 centimo ang isa. Lahat ngayon halos ng coins fire sale, mga idol. Wala na akong hold. See you again on quarter 2 2028. If you enter now, you'll be an exit liquidity. At the same time, war has nothing to do with cryptocurrency. It has something to do with the market. Naging bisa na kayo Si Anonymous Comment at si Chris Cilindro. Hinahamon ka, Idol Chris Cilindro ng Inglesan. Goods po, Shaman Wallet, former Sam Wallet. Diyan ako pumaldo sa airdrop na na-convert ko sa XRP last 2021. Diyan ko na parami XRP ko na umabot ng 4 digits. Wow, Idol. XRP, yan. Si Juan de la Cruz, shoutout sa'yo, Idol. Goods nga daw, sabi nila. Kaya paano po sumali dun sa group BitGet para makapag-trade po ba yun? Kailangan gamit mo yung aking link Idol. O kaya yung link ni Boss KGX Tapos, kapag nakapasok ka na, ibibigay ko sa'yo yung link ng Telegram niya. Tapos, yun, i-verify ka niya. Once na ma-verify ka niya, isali ka niya sa Telegram. Doon na yun. Mga lods, doon siya nagsisignal Goods yang Shaman, dating Sham. Meron na ako niyan. Matagal na rin, binalik ko lang ulit para sa pagbudega ng XRP habang wala pang cold wallet. Ayan, good, yun.
Good move. Si Parson. Si Just Crypto. Bakit di yan ay tanong sa mga nagdaang admin? Bakit ngayon lang? First time ba tayo nagkaroon ng presidente? Hindi aasenso ang Pinas sa 3 years lang. Ano, magic? Sabi niya. Ayun. Fast and Furious, deep, deep, deep. I see the light at the end of the tunnel, sabi ni Idol. Si Pete, watching always pa rin, Boss Jeff, shoutout sa'yo. Si Cholok, Cholok, ayan, Cholo F. Si Romel Lumanta, hindi tayo magpapanik, babalik din yan. Tama. Giancarlo, 2020 ako, nag-shaman. Shaman ba basa doon, Idol? Dating Sam yan, Ledger yan, consider cold wallet by phone. Nasa Pilipinas pa ako, gamit ko na yan hanggang ngayon, OFW ako. O, ayan, grabe. So, marami palang good feedback sa, sa Shaman Wallet. Goods na goods pala yon. Lods, 10k na XRP ko, million pesos na investment ko dyan. Sana mag 10 USD para paldo. Si OFW TV Music, oy, Idol, sana all, no? Merong 10k XRP. Ang laki niya, no? Paldo-paldo ka dyan, Idol, no? Baka naman. May thanks button dyan, pakiclick. Ayan. Si Sorbiet, ayan. Goods yung Sam. 3 years ko na ginagamit till now in PH. Wow, sorry. Ay, solid yan, Idol, no? Si Aldrin, matapos na yung gera, then bull run natin positive. Tingin ko, may bull run pa din. Hindi lang siya katulad ng 2013, 17, 21. Magkakaiba naman sila. XRP naman ngayon, taon sagad lipad nito. Magulat na lang kayo pagising, di lang to the moon, to the Pluto pa. Tapos ibang coins naman lilipad na karaan meme coins. Meow meow. O yun, sabi ni Idol Barona Aaron. Si Mark Jan. Boss Diablo, hello, ngayon lang ako nakapag-chat. Okay po yan, Shaman Wallet. Meron po ako ng XRP dyan. Yan po gamit wallet, legit to the moon. More power, Boss Diablo, pa shoutout po. MJ Cram Bryant, no? Ayan. Ano ba, isang pangalan lang ba o tatlo kayo? Si MJ, si Cram at si Bryant, no? O MJ Cram Bryant lang. Ayan, isang buong pangalan. Shoutout sa inyo, Idol, at shoutout din kay Mark Jan, no? Absolio. Si Carlos Villanueva, bounce back na, boss. Liquidate din ako kanina. Bear market na, bye-bye lang mga kids. So sabi ni Erwin, Crypto Plantito, good po ang Shaman Wallet, sobrang baba ng fees. Oy, grabe. Bagong balita, Israel link hacker group, bago ba to? Ano ko na to balita ko na to, Idol eh. Si I am from the future. Shoutout sa'yo, Idol. Anong favorite part mo? Nilabas natin yung camel. Nakasyaman na ako dati, pagod yan, no? Sabi ni Giancarlo. Jonathan, 1.4 yan, kuys, bago lipad ng matayog, sabi niya sa XRP daw. No? Shake ko lang TV. Tanong nyo kay Grok, no? 5 to 7 USD this 2025. Alam nyo, kahit yung mga ganyan, ChatGPT, hindi nila mahulaan yan, mga idol, no? Kasi kung mahuhulaan nila yan, kung totoo yan, diyan ka na lang talaga babase, di ba? Hindi na yun maganda pag gaganon. May interesting live, shoutout sa'yo, Basura Man. Akala natin etong June ay puro pump na. Puro dump pala. Di ba ni Pacho? Mga bodega sale. Walang shakeout. Siyempre, bibili lang tayo ng bibili at hold hanggang last quarter ng 2029, no? Sabi ni Idol. Si Open Drone Network is equals rug pull. Hindi na alam nangyari sa Ronnie. Nako, ang dami na ito Ang dami. Sabi kasi dito, bakit mga negative na balita about sa Pinas lang ang binabanggit mo? May good news ba tayo? Wag tayo puro nega. Pagka ganyan, helperanza, ikaw na lang magbalita sa channel mo. Huwag mo akong turuan kung ano yung babalita ko dito. Di ba? Ganun lang yun, Idol. Wala akong nakikitang maganda eh. Kaya yun yung inaano ko. Hayaan mo lang sila magpanik. Basta wise lang tayo sa sitwasyon na to. Invest sa mga naapektuhan ng asset. Buy low, sell high later once the situation normalize.
Think like a billionaire businessman or investor, sabi ni Hero's Journey. Si Jun Avendaño, shoutout dyan ng Robin Padilla ng Bulacan. Si Jake Parm, wala yan. Hintayin nyo magkasagutan si Donnie Clown at Putin. Tsaka na tayo bibili sa baba. Mag-ipon muna. O, yun, sabi ni Idol. Si John Wick, sasali na ang pinasagera, ipapadala mga kurap sa Pinas. Tambalus-lus at bagay. Okay, binabasa ko lang yung mga comment ha. Yung mga ano dyan, hindi makagalit na naman kayo sa akin ha. Sila nagko-comment dyan. Diyan kayo maglaban sa comment section. Referee lang ako. World War 3 na para pantay na lahat, matira matibay. Puno na ang dugi tayo dyan, Idol. Wala tayong panlaban dyan. Pero kung suntukan lang, papalag tayo. Kaya lang wala. Sabi ni Albert, nakita niya naman daw yung camel. Ako, boss, may shaman, dating siya malit. Ayan. Sana ay i-back up mo ang yung shaman wallet sa QFS. Ayan, nag-a-advise na kayo na mag-usap dyan. Si Juanito Domingo, shoutout sa'yo. Sakto lang to, Idol, na magdagdagan pa ang budget ko. Solid pa din, walang waiting lang. Tiwala lang, sabi niya. Si MG Gaming, downtrend signal na sa weekly time frame. Ayan. Lodi, short ka na. Tuloy-tuloy na bagsak ng BTC. Wala pang Q4, di sure. Ba't ako yung mag-short? Ikaw mag-short. Ikaw may alam eh. Ba't ako pinag-short mo? Kung tiwala ka dyan, ikaw mag-short. Ikaw ang mag-short. Ba't ibang tao pinag-short mo? Ang kulit mo din pala eh. Si Innocentes JR Salinel, shoutout sa'yo. Sino yun? Si MacD, Mr. MacD. Ayan ha, si Idol pala yan eh. Short ka na, Idol. Si Sai XBCH. Salamat sa nagbabagang balita. Shoutout si Idol. Ninoy Taduran, shoutout. Copyright ka na, Jeblo. May tunog video mo. Wala tayo kanina sa video na yun. Pinopost naman natin eh. Good morning sa inyong lahat mga idol. Ayan. Si Sai, ayan, shoutout. Si Sabrak, release the camel na hindi kraken eh. Stupidity, Israel is the big terrorist. Stupid comment, wag ka dito. Meron kasing mga may mga galit sa Israel, may mga galit din sa Iran dito sa atin, no? So dapat pag nag-uusap kayo diyan, bibigay niyo yung reason kung bakit niyo nasabi yan, di ba? Nyari ito, bakit mo nasabi bigla yan? Di kasi ganito, ganyan. Ngayon may sasagot sa iyo, ganun ba? Ito naman yung Iran, ganito, ganyan. Di ba meron kanina nagpaliwanag nung sa Iran di ba? Yung idol natin sa Saudi. Ikaw naman, Ems Channel, paano mo nasabi yan? Dapat i-comment mo rin, di ba? Black Sheep. Tama lang, dutugin nila ang Iran. Tingnan mo to. Durugin daw yung Iran. Yung Iran ang pasimuno ng lahat ng terorismo sa mundo. Ang agenda nila tapusin ang Israel, kaya nagkalat ang IRGC. Ang punit dulo niyan. Kahit sa mga Hudyo. Siya may reason siya kung ba't niya nasabi. Ikaw, wala. Sinabi mo lang yan. Paano yun? Walang explanation. Lugi. Joseph Berdin, shoutout sa'yo. Si Zella Bila, ayan, shoutout sa iyo. Si Daniel, wala yan, bot. Sabi ko sa ilod sa atake na US sa Iran, nga eh. Si Mosu Nilinggo, ayan, lagi number 1 to si Idol eh. Ngayon, hindi ata. Si Jake 101, shoutout sa iyo. Si Helos, si Nochi, si Good Mindset Wisdom. Minsan lang ako mag-shoutout. Ayan, si Good Mindset Wisdom, shoutout sa'yo, Idol. Ayan. Good evening sa'yo. Dance Cortez, ayan, shoutout sa'yo. Lumabas na, 2 beses nga ngayong araw eh. Brian Camilo, shoutout. Si John Rex Cabrera at si Junel Nael, ang champion natin, si Idol. No, si Idol Junel Nael ang champion natin. So, ayan. Grabe yung ating news ngayong gabi, mga Idol. Anong masasabi nyo? I-comment nyo. Matutuloy na ba? Magbebenta na ba kayo? O mag-hold lang kayo, mga idol, no? So, ayun.
Comment nyo dyan. Sana i-like nyo yung video natin. At sa mga hindi pa nakasubscribe, magdami mag-subscribe. Tagal nyo na nanonood, di pa kayo nagsusubscribe. Gumawa naman kayo ng account nyo sa YouTube. Yung iba kasi, gusto nila mag-subscribe, kaya lang wala silang account sa YouTube, nanonood lang sila. Gawa na kayo, saglit lang yan. Para ka lang gumawa ng ano yan eh. Facebook eh. Mas matagal pa nga yung Facebook eh. Gagawa ka lang niya, saglit lang yan. Gumawa na kayo para pwede kayo mag-comment, no? Pwede kayo mag-like, pwede kayo lahat pag meron na kayong sariling account ng YouTube. Gawa na kayo. So ayun, maraming salamat sa mga nanood, mga idol, mga lods. Bukas ng umaga, kita-kits ulit tayo. Abangan natin yung mga susunod na mangyari sa balita sa mundo at sa ating mundo ng crypto, no? So magandang araw sa inyo mga kapatid at What's up? Subscribe to Cloud TV, subscribe to Joblab if you want to subscribe to me. It's the link in the description. Show them. Do you see it? Do you see it? Do you see it? So again, if you want to subscribe to me, it's the link in the description. Don't show them now. Wait lang. I have to burp because I eat a pizza, but if you want to, I'm not gonna say that again. go. Okay, so I'm not gonna say it again. Okay, but I'm Batman. I don't know what to say. Bye.